Hi Heart, at ito na nga ang part 3 ng aking open heart surgery journey. Pasensya na kung natagalan ako sa pag-upload ng part 3 ng aking kwento. Hindi agad kasi ako nakapag-voiceover kasi nagkaubot sipon ako. Pero ito na ang aking karanasan sa ICU. Today is December 22, 2024. Alas 4 na nga ng hapon ng mga oras na yan. Ito yan yung oras ng viewing time. 1 hour nga lang yan. Tapos late pa si Rai kasi galing pa siya ng trabaho niya. Ngayong araw, inakausap na ako. But anyway, yesterday is my open heart surgery. 7:30 in the morning. Then, natapos mga 1 p.m. Then, dinala ako sa ICU. Pinuntahan nila ako doon ng 4 p.m. para i-check ako ng mga oras na yun. Nakatubo ako that time nung pinuntahan nila ako at ang likot-likot ko daw. Pero nagre-response naman daw ako, which is totoo naman. Kasi yung diwa ko that time is gising. Pero yung physical, hindi. Since madaming nakakabit sa katawan ko. Sa leeg, may swero. Sa kamay, sa braso, even catheter meron ako. Hello love, so uwi na ako. And sobra akong masaya kasi nakikita kitang may malay na nakikipag-usap ka na rin sa akin. And sana maging okay na talagang lahat para bukas nasa ward ka na. Hello love, biyahe na ako. Ito na yung mga gamit mo. Dito tayo sa heart center. Congrats, papunta ka na sa room. Ha! Ayun o, look at this. Hihi! Anti na lang, makakauwi ka na din. Loves, dito na ako sa heart center. Oh. Bit ko na yung mga gamit. Labas ka na dyan. Tara na. Oh, ayan ka. Oh. Andyan ka sa room na yan sa may second floor. Dito na tayo. Napagod mo ako eh. Nandito na rin si mama mo sa kasi kuya mo. Pero para nasa 7-Eleven ata sila. Pahinga ka lang dyan ha. Mamaya pupuntahan na kita. Ka magpapaka-stress. Naman kita. Abangan na dyan, tara na, uwi na tayo. Kung nagugutom ka, nakakain na tayo. Wait kita dito ha. Wait kita. Parang ko namimiss mo na gumala. Ayan, gamit mo. Habang nag-e-edit ako, ayun yung mga clip na nakita ko dito sa phone ko. Today is December 23, 2024. Nilipat nga ako dito sa transition care unit kaninang madaling araw. Pero wala nang mga nakakabit sa akin that time nung nilipat ako, catheter na lang. Diyan kasi nilalagay yung mga patient kapag wala pang room. Akala ko kasi kapag yung room mo nung first admit mo is ayun pa din yung gagamitin mo after the Yes surgery. guys, nagkausap mo kami ni Karen and ayun, she's doing well naman and hopefully later makapunta na siya dun sa sa room niya. Yeah. Good luck Karen. Ingat ka sa pag-uwi. Tapos na nga ang viewing time at mag-isa na naman ako. Sobrang sakit na nga ng likod ko ng mga oras na yan. But finally, after 2 days sa ICU, nakalipat na nga ako sa room. Sobrang sakit nga ng likod ko ng mga oras na yan at yun talaga yung i-expect nyo after ng surgery. Sobrang sakit ng likod. Grabe nga yung pinagdaanan ko at hindi ako makapaniwala na naoperahan na ako. Kaya ko pala. Pero isa lang masasabi ko, wala naman kayong sakit na mararamdaman. Hirap nga ako makatulog sa ICU, kaya nung nasa ward ako, dun ako nakatulog ng maayos. Kinabukasan nga, December 24, pinaglakad-lakad ako at nakapaglakad-lakad naman na ako. Kasi yun yung mga isa sa titignan nila na kapag nakapaglakad ka na, mapapauwi ka ng mas maaga. Di pa nga rin ako nakakakain ng maayos dyan kasi sinusuka ko lang lahat ng mga kinakain ko. Expect nyo din na uubuhin kayo after ng surgery, but it's normal. Sa mga nagtatanong din pala kung magkano yung naging bill namin sa ospital, umabot po kami ng 1.3 million. GL po lahat ang pinambayad namin doon. Naipasok din po namin yung PhilHealth and PWD ko. 2 years mahigit din kami naglakad sa operation ko para lang mabuno namin yung 700,000 something. Yun kasi ang quotation ko. Kaya umabot kami ng 1.3 million kasi yun na yung pinaka-final bill. Kaya advice ko doon sa mga naglilikom ng GL, huwag niyong isakto na kung ano lang yung quotation nyo, yun lang yung iipunin yung GL. Magpasobra pa din kayo. Saktong 8 days ako dyan sa ospital. December 26, 2024, discharge ko na. Again, sa mga ooperahan, lagi nyo lang lakasan yung loob
loob niyo tulad ng ginawa ko. Kasi tulad niyo rin ako noon na sobrang hina ng loob ko pagdating diyaan. Madami akong pinagtanungan, madami akong sinabihan kung ano yung dapat kong gawin. And then ni-ready ko yung sarili ko. Dumating yung araw na operahan na ako at sobrang prepared ako ng mga panahon na yun. Salamat Heart Center, binuhay mo ulit ako. Hindi ako nagsisisi na nagpa-opera ako, nagpagamot ako. Basta lagi lang kayong magdasal at magtiwala. Salamat nga pala sa ambulance dyan sa QC na pinahiram kami para sunduin ako at ihatid ako sa Bulacan. Salamat din ma pa sa pag-asikaso po sa pagsundo. Bawi po ako pag naka-recover na ako. Maraming salamat. I'm home na. Thank you, Heart.